Mayong hapon, Mindanao. Adlawng Lunes, Setyembre 18, tuig 2023. Live gikan sa Brigada News Center. Ihatod namo kaninyo mga nagunang balita gikan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Mga balitang gitutukan sa news team. Ako si Brigada Dil Bartolaba ug kini ang Brigada Mindanao. Mas palauman pa sa tapunan. Patay ang magtiayon human gipusil sa sulod mismo sa ilang panimalay sa Barangay Ayala, Zamboanga City. Ibrigado mo, Marco Polo Muta. Patay sa loob mismo ng kanilang tinutuluyang bahay at matutulog na sana itong mag-asawa nang pasukin ng isang di kilalang suspek at pagbabaril nito ng malapitan at hindi raw bababa sa 7 putok ng baril na narinig ng residente malapit sa bahay ng mag-asawa sa Phase 2, Misueño Lugar Homeowner Association, Zone 8, Barangay Ayala dito sa lungsod ng Zamboanga. Nakilalang mag-asawa na sina John Mar Alinsangaw Matahari, 35 taong gulang at ang asawa nito na si Mara Matahari, 30 taong gulang at residente ng nasabing lugar. Lumalabas sa investigasyon ng Police Station 9 Ayala, naghahanda ng umano ang mag-asawa sa kanilang higaan para matulog nung Sabado ng gabi, subalit ilang saglit pa, bigla umanong pumasok sa loob ng kanilang tahanan ang isang di kilalang suspek at pinagbabaril ang mag-asawa ng malapitan sa ulo at sa ibang bahagi ng katawan dahilan sa agarang pagkamatay ng mga ito. Samantala, ang suspek naman ay tumakbo patungong highway at sakay ng ditukoy na motorsiklo matapos isinagawa ang krimen. Sa investigasyon ng otoridad, umabot ng 7 basyo ng bala ng kalibre 45 nang matagpuan sa crime scene. Sa karagdagang pang investigasyon ng otoridad, lumalabas din na posibleng personal grudge ang motibo at dahilan sa pagpatay sa mag-asawa. Ito si Brigada Marco Polo Muta in the heart of changing lives. Brigada News. Hustisya ang singgit sa pamilya sa kagawad sa poblasyon Dato Piang, Maguindanao del Sur. Human kini namatay sa pagpamusil. Ibrigada mo, Antoinette Sereneo. Ginatutukan karon sa mga otoridad sa Dato Piang, Maguindanao del Sur ang nahitabong pagpamusil kun asa ang biktima mao ang barangay Kagawad. Base sa taho gikan sa buhatan ni Dato Piang Police Station Chief Lieutenant Colonel Armando Liwan, giila ang biktima nga si Leonardo de Jesus Jr., 59 anyos, incumbent barangay Kagawad sa poblasyon. Election sa Oktubre 30. Base sa investigasyon sa mga otoridad, sakay sa tubangan sa sakyanan nga ginamaneho sa iyang anak si De Jesus. Sa dihang giatangan sila so wala mailihing nga lalaki nga sakay sa motor dito sa barangay Kanguan o gipamusil. Gilayong gidala sa ospital si De Jesus apan nakabsan kini sa kinabuhi samtang ginatiman sa mga doktor. Gibutsyag sa mga investigador nga posibleng walay kalabutan sa barangay elections ang pag-ambush sa biktima tungod wala na kini mi-file sa COC. May kalabutan ni ini nagsubo og kasinggit og hustisya ang pamilya ug ang mga kaubang konsehal ni De Jesus gumikan sa iyang kamatayon. Report gikan sa Dato Piang, Maguindanao del Sur and the heart of changing lives. Kini si Brigadang Antoinette Lagunaso Sereneo, Brigada News. Patay ang usa ka amahan nga bagong laya gikan sa probinsya sa Sulu dihang pusilon sa riding in tandem suspects sa Masuho Drive, Barangay Tumaga, Zamboanga City. Ang biktima nagpalit lang unta og pagkaon alang sa anak niini. Ibrigado mo, Marco Polo Muta. Wala ng buhay at nakahandusay na sa gilid ng kalsada sa Masuhot Drive, Barangay Tumaga dito sa lungsod ng Zamboanga nang mandatnan ng dalagitang ito sa kanyang ama na kinilalang si Ben Saudi Hamza Tahil. 47 anyos ang edad at tubong Holo Sulu. Napasamantala nanunuluyan dito sa Gemini Street, Barangay Tumaga dito sa lungsod ng Zamboanga. Pauwi na umano si Ben Saudi galing sa palengke para bumili ng pagkain para sa kanyang pamilya. Nabiglan siyang barilin ng malapitan sa kanyang noo ng isa sa mga rider
riding in tandem suspect na nakaitim na jacket at ito ang naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Base sa investigasyon ng otoridad, bagong layo umano ang biktima mula sa provincial jail sa Hulosulu at nasangkot di umano ito sa mga kasong frustrated murder, arson at droga. Napag-alaman ng mga otoridad na posibleng konektado ito sa kaso sa Rido at posibleng motibo sa pagbaril sa biktima. Sa ngayon, meron na mga hinahawakan mga persons of interest ang otoridad sa pamamaril sa biktima at patuloy pa rin isinasagawang investigasyon para matukoy ang pagkakakilanlan sa mga ito. Ito si Brigada Marco Polo Mutam in the heart of changing lives, Brigada News. Gisiguro sa otoridad sa Coronadal ang seguridad sa katauhan na alang sa Talakudong Festival 2023. Ibrigada mo, Jet Sebanes Gape. Ginpa siguro sa local government unit kon LGU Tacoro nga hugot ang seguridad sa bunga adlaw katapusan nga sa Talakudong Festival 2023. Ini ang ginpayag ni Alan Freno, Information Officer sang Tacorong City sa mga interview sa 95.7 Brigada News from Coronadala. Suno kay Freno, lakip sa magasikyar sa seguridad ang kapulisan, kasuldaduhan kagiban pa nga mga force multiplier. Agod ba siguro nga luwas ang publiko. Dublihon naman sa mga otoridad ang puwer sa pag-abot sa kagabihon, ilabi na sa mga highlight events sa Talakudong Festival 2023. Hingyos ang opisyal sa publiko nga likawan ang pagdala sang backpack, agod hindi madilatar sa tanan nga mga events. Ini si Brigada Jed Sebanes Gap in the heart of changing lives, Brigada News. Patay ang mag-igagaw human nahulog sa drainage ang gisakyang motorsiklo. Setyembre 17, pasado alas 6 sa buntag sa Purok 8, Barangay Barakatan, Toril District, Davao City. Ibrigada mo, Gib Maing. Patay ang mag-igagaw human nga natagak sa drainage ang gimanihong motorsiklo pasado alas 6 kagahapon sa buntag sa Purok 8, Barangay Barakatan, Toril District ning syudad. Naila ang mabiktima nga sila Jiboy Tukaling Lopez, 20 anyos, ug ang pasahero niini nga si JR Lopez, 15 anyos, estudyante ug susamang nanimuyo sa Purok 6, Barangay Barakatan, Toril. Sa inisyal nga investigasyon, pauli na unta ang mag-igagaw gikan sa Inawayan Crossing apan pag-abot diin nahitabo ang insidente, nawadan og kontrol ang driver og na-overshoot og nabangga sa box culvert. Gumikan niini nahulog ang duha sa drainage nga miresulta sa ilang hinanaling kamatayon. Kasamtangan ana-ana ang pateng lawas sa duha sa Bella Funeral Parlor sa GTH Macloyd Toril ning syudad. In the heart of changing lives, kini si Brigada Gib Maing, Brigada News. Dugang pa ang mga balita sa pagbalik sa Brigada Mindanao. Sa ilahang balay sa Matiaw, Mati City, 3,000 ka pesos nga kwarta ni ini natangag sa mga tulisan. Ibrigada mo, Jessa May Serenio. Gitulis na, gipusil pa sa wa mailhing mga sospetsado at tubangan mismo sa ilang panimalay ang usa ka 68 anyos nga babaeng negosyante nga taga Purok Mabini, Barangay Matiaw, Mati City, pasado alas 8:10 kagabi. Sa interview sa Brigada Mati kang Police Major Al Anthony Gumban, ang Chief of Police sa Mati City Police Station, giingong gikan palengke ang biktima nga giilang sila Grimas Selveronie, 68 anyos, negosyante o residente sa nahisgutang lugar, kinsa sakay sa usa ka pula nga bao-bao, kauban ang iyang trabahante nga giilang si Elias Sam, 18 anyos, dihang adunay lalaki nga kalit lang miduol matud pa sa biktima pag-abot sa tungod sa ilang Pinoy-anan o gibunlot ang bag niini o gipusil pa kini sa iyang tuong batiis gamit ang wa matino nga klase sa pistola o gilayong misibat sakay sa usa ka motor. So pag-abot na dito, mga alas 8 pasado na sa gabi, so kalit lang nga naay ni duol sa ilaha, no, dayon naog sa itong bao-bao ang biktima, padulong na sa sulod sa ilahang gate, sa ilang balay. So gikalit lang nga gibunlot ang iyahang bag nga naay sulod nga halin sa ilang tindahan. So mauto naay pagahi sa sa biktima, nagdumili siya nga ihatag iyang bag, mauto nga napusilan siya sa iyang paa. Napatay ko answer kung asa putugikan ang katong suspect. Siya lang isa? Siya lang isa, no, sa nakita sa mga bystander dito. Siya lang daw isa katong suspect dito sa atubangan sa balay. Pero pag human na sa krimen, mo to na
nipadulong diri sa kuan kaning nibaba. So nay nakita nga ni sakay og motorcycle na ay so panay kauban nga isa. So mao toy kuan nila nga napay kauban sa unahan. Nakuha matud pa kaniya ang mukabat sa 300,000 ka pesos nga kantidad sa kwarta, ATM, passbook, lakip na ang susi sa ilang tindahan. Sa pagighinabi sa brigada ngadto sa kauban ng 18 anyos nga trabahante, gikan na yon niini nga sa pagabot nila sa gate sa panimalay sa iyang agalon, anaa matud pa siya'y nakita nga tulo ka mga lalaki, diin duha niini maoy midikit sa iyang amo, samtang ang usa anaa lamang sa unahan gamay. Gumikan matud pa sa iyang karatol, ilabi na dihang gipusil na iyang amo, nidagan matud pa siya o gigukod matud pa niya ang bao-bao nga ilang gisakyan o wa na siya kabalo unsay nahitabo sa iyang amo. Sa pagighinabi usab sa partner sa biktima nga sa retired police captain Rogelio Gumba, giklaro niini nga wala siya atol sa maong panghitabo o giingong katulo na matud pa kahigayon nga natulis ang biktima. Tao nga ilang gigukod pero wala nila makuha. Isa lang ko siya kabuo. Isa lang. Pero gabi tulo na po. Wala mong guni suga dre. Sila na naguban kaning duha mga helper. Sakay silang babao. Pag uli nila, mo na to na katang sa ila. Pero wala sila kay balo nga sila giatngan. Wala po nila na-identify to. Wala po maka-identify nila niya ang bag dire gibunlot. Ang pagtuo ni Mrs. nga kuan lang kana bang kumidyahan siya sa iyang kaila ba? Oo, motoingon siya, ayaw. Yan, naibot, nabira namang gyud. Pagkauman, nakuha gyud. Gipusil pa gyud siya. Moto na igo siya sa iyang tihil. Sa pagkakaroon, ana-ana sa Davao Regional Medical Center sa Tagum City ang maong negosyante alang sa iyang nakatakdang operasyon samtang gipadayon ang makuting investigasyon sa kapulisan sa maong krimen apan giingong aduna na sila'y person of interest sa hitabo. Gikan diri sa Mati City, kini si Brigada Jessamay Serenio in the heart of changing lives. Brigada News. Nalumos patay ang 13 anyos nga lalaki samtang naluwas. Ang tulo ka kaubanan ni ini human nga ligo og dagat sa Barangay Sentro, Agdao, Davao City. Ibrigada mo, Gib Maing. Wala na natabang ang usa ka batan-on nga nalumos human na nga ligo og dagat kauban ang tulo ka mahigala kaghapong adlaw sa Barangay Sentro, Agdao ning syudad. Ang biktima giila nga si Norbert Puentevilla Pradel, 13 anyos, grade 8 student, residente sa West A, Barangay San Antonio, Agdao. Sumala sa report sa Santa Ana Police Station, kauban sa biktima ang iyang mahigala nga nangaligo. Dihang gidala sa kusog nga balod sa laom nga bahin ug nangawala. Dali sab nga miresponde ang Central 911 ug naluwas ang tulo. Apan na missing ang usa hinungdan nga wala undangi ang gihimong search and rescue operation hangtod nga nakaplagan ang biktima alas 5:30 sa hapon. Gisulayan pa sa pagtabang ang biktima ug daling gidala sa ospital apan wala na kini natabang pa. Pahimangno na lamang sa otoridad nga likayan una ang pagkaligo sa kadagatan gumikan sa kadagko sa balod. In the heart of changing lives, kini si Brigada Gib Maing, Brigada News. Patay ang usa ka lalaki human gitigbas sa iya mismong pag-umangkon didto sa Santa Cruz, Davao del Sur tungod sa panaglalis gumikan sa iro sa biktima. Ibrigada mo, Deno Tolentino. Ginapaylo na nagkaroon sa mga kabanay ang patayng lawas o sa kalalaki nga nahimong biktima sa pagpanigbas sa iyang mismong pagumangkon kiniadtong nilabayng adlaw Biyernes sa gabi didto sa Procbaro, Sitio Lawisan, Barangay Saldicon, Santa Cruz, Davao del Sur. Kainomduman ang biktima mao si Ernesto Galao Sr., 52 anyos, residente sa maong lugar. Kinsay gitigbas sa suspek nga iyang pagumangkon nga si Julito Sardido Galao. Hamtong ang pangidaron nga residente usab sa nasampit nga lugar. Kainomduman nga usa ka Christian nga higala sa suspek ug usa ka barangay tanod nga si Amuludin Indatuan ang may presenta sa nasampit nga suspek ngadto sa Santa Cruz Municipal Police Station. Didto gilayong giimbestigahan sa kapulisan ng suspek ug ang panghitabo. Sumala pa sa inisyal nga investigasyon, usa ka witness nga si Rubelin Galao, 43 anyos nga asawa sa biktima ang nagbutyag nga ang suspek miagi sa ilang panimalay katong higayuna og iyang gisipa ang ilang iro. Didto nagsugod ang panaglali sa managuyuan og pipila ka minuto lamang gibunot sa suspek ang
iyang dalang sundang og kalit lamang gitigbas ang iyang uyuan pipila kay gayon og naigo kini sa nagkadayang parte sa iyang kalawasan nga mao'y hinungdan sa iyang kamatayon. Sa karon na nasampit nga suspect nagatubang og tukmang kaso o nagpabiling balog sa Santa Cruz Municipal Police Station alang sa iyang tukmang disposisyon. Kini si Brigada Dino Tolentino in the heart of changing lives, Brigada News. Dakong bahin sa luna nga kanhing gipuy-an sa mga illegal settlers sa Cagayan de Oro nahawa na human sa malampusong clearing operation. Ibrigada mo, JM Salise. Nahawa na sa hingpit ang dakong bahin sa luna nga kanigipuy-an sa mga illegal settlers sa Cagayan de Oro. Human gipahigayon ang clearing operation. Gipasalamatan ni Task Group Demolition Chairman Edgardo Uy ang mga miyembro sa demolition team sa malampuson nga operasyon sa naisgutan nga dapit di nasakop kini sa Barangay Konsolasyon. Matud pa ni Uy nga ang pinakadako nga hagit karon nga mahinluan ang Isla Delta ug ang pagmintinar nga dili na subling puy-an sa nabalhin nga mga pamilya o kaadunay bag-ong mupuy sa area. Una nang giparayag sa TG Demolition nga kung malimpyo na ang Isla Delta, ang sunod nga trabahoon na sa grupo mauna usab ang mga billboards. Alayo niini, naglaom si Attorney Uy nga higpitan sa na-assigned nga gwardya uban sa personahe sa kapulisan ang pagbantay ug dili pasudlan og mga sakyanan nga nagkarga og mga materyales nga posibleng itukod og mga barong-barong. Kay baluan nga una nang nabalhin sa temporaryo nga puy-anan ang halos tanang illegal settler families sa daplin sa suba sa Isla Delta nga hingusgan sa syudad. Gikan sa Cagayan de Oro City, kini si JM Salise in the heart of changing lives. Brigada News. Padayon gihapon ang Brigada Foundation Incorporated sa pagdawat og hinabang alang adto sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan og hinabang. Mamahimo kamo magpadala og cash donation sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank Account Number 000037840172. Ug alang sa in-kind donation, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Sa mga gustong mahimong Brigada Volunteer, pwedeng mudangop sa estasyon ug magpalista. Mao ka na ang naglangkob ng mga balita sulod sa 30 minutos nga nakalap sa atong mga kabrigada gikan sa nagkandaiyang lugar sa Mindanao. Mga balitang 24 oras nga gironda sa atong mga kabrigada. Sa makausap pa, ako si Brigada Del Bartolaba in the heart of changing lives. Ug kini ang Brigada Mindanao.